Mga par! Napag-usapan nga natin sa last video ang part 2 ng Go to the World arc, ang pagtutuos ng dalawang new generation na si Itagaki at Imai. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang most awaited fight na Ippo vs Alfredo. Sa loob ng ring, suot-suot na ng bagong kampiyon ng JBC Featherweight belt. Napansin nga ng lahat ng taong namamagang mukha nito at sunod na na-realize na nahirapan din talaga tong si Imai na gawin ang past knockout na yun. Sunod nitong tinignan si Itagaki at in-acknowledge ang lakas ng kanyang karibal. Habang inaalala na simula pa lang ng kanilang amateur days, mas may natural talent na daw talaga itong si Itagaki at lalo pang gumaling ng maging professional. Sunod na napaisip ito na kung hindi niya nga daw ito natalo sa laban, baka hindi niya na ito matalo kahit kailan muli. Nang magkamalay na si Itagaki, nakita nito ang kanyang karibal na si Imai na suot-suot ng belt at sports na kinongratulate ito sa kanyang pagkapanalo. Sabi nga ni Fuji at Miyata na kahit nga daw hindi tumagal ng 1 minuto ang laban, sobrang ganda naman ng kanilang napanood. Sabi naman ni Sento kay Mashiba na ang pangit nga daw ng kanyang prediction sa laban na yun. At sinabi ni Mashiba na ang bagong JBC Featherweight Champion nga daw ay mukhang solid at malakas. Subalit wala nga pakialam si Sendo doon. At sinabi nitong gusto niya lang mapanood ang boksingero sa next na laban. Habang si Itagaki ay naglalakad papalayo ng ring, nagsorry ito kay Shinoda at nagsimulang umiyak nang maalala nito ang baton pass na pinangako sa kanya ng kanyang senpai. Sa waiting room ng Kamogawa Boxing Gym, pumasok si Kamogawa, Yagi at Shinoda at in-inform ang nag-aalalang si Ippo na si Itagaki ay dumiretso na sa doktor. Ito nga daw ay okay na at kasama nito si Kimura at Aoki doon. Bago umalis si Shinoda at Yagi ng waiting room, sinabi ni Shinoda na wala na silang magagawa sa resulta ng laban at dapat sila ay mag-focus sa paparating na laban ni Ippo. Habang mansinsinang nagpo-focus ang ating bida, sinabi ni Kamogawa na wag magpanik kung sakaling tamaan ito ng mga suntok. Instead, isipin nito na natural consequence lang yun sa paglaban niya sa second world best at sunod na pinaalalahanan na wag ito maging masyadong emosyonal sa laban. Baka makounter ito uli ng solid, katulad na nangyari sa kanyang last na laban kay Kojima. Nang biglang headbuttin nito ni Kamogawa, sinabi nito na, "Bata, panalo mo tong laban na to at ang kasunod nito ay ang world champion." Sagot naman ni Ippo na gagawin niya ang lahat ng kanyang natutunan kay Kamogawa at oras na para makita kung gagana ba ang lahat ng iyon sa world class fights. Sa waiting room ni Alfredo, sinabi nito sa kanyang coach na nakapag-focus ito. Walang dumistract sa kanya kahit pa nasa teritoryo ito ng kanyang kalaban. Kaya naman sunod nitong binansagan ang mga tao sa Japan ay malalambot at kasama na doon ang ating bida na si Ippo. At nangako sa sarili na hindi niya ito papayagan makalaban si Ricardo. Sa pag-alis ni Ippo at ang kanyang mga coach sa waiting room, binanggit ni Kamogawa na si Ippo ngayon ay isa ng ganap na challenger at wala ng pabigat na belt. Habang papalapit ng laban ni Ippo at Alfredo, ang mga announcer ay nagbahagi ng kanilang mga predictions. Si Takamura ay nag-isip ng mabuti para sa isang magandang sagot at sinabi nito na si Ippo ay mayayari sa laban. Si AG dati naman ay nagbigay ng mas detailed na sagot. Naniniwala siya na si Ippo ay dapat mag-focus sa mga left ni Alfredo since parehas na parehas ito sa mga left ni Ricardo. Kaya pag nasolusyonan niya iyon, ito na din ang magiging sagot sa kanyang kinabukasan. Nagsimula nga magtalo ang dalawang guest commentator nang sabihin ni Takamura na, "Sigurado akong alam na alam ni Tanda ang sagot dyan dahil siya lang naman ang nag-iisang natalo sa Japan at nabugbog ni Ricardo." Matapos yun, pinakalala na ang ating bida. Meron itong 23 wins, 23 KOs at 1 loss. Tinawag nga din nila itong The Win God, Ippo Makunochi. Sunod na pinakilala si Alfredo na merong 21 wins, 17 KOs at 2 losses at kilala sa pangalang Metzli na ang ibig sabihin ay God of War and Bringer of Storm. Ang angas mga par, pwede din talaga itong tawagin na Battle of the Gods no? Nga pala mga pre, yung dalawang pagkatalo itong si Alfredo ay parehas ng galing kay Ricardo. Kaya kahit may dalawa itong talo, hindi natin ito pwedeng palitin. Dahil ang nakakatalo pa lang dito ay ang pound for pound king na si Ricardo Martinez. Nagsimula na ang laban ng kalmado at tila tinatansya pa nito ang isa't isa. Nagpaikot nga lang itong dalawa sa ring at naghihintay ng opening para magpasabog ng isang malakas na suntok. Naunang umapensa si Alfredo at tila kinumusta ito si Ippo gamit ang kanyang left jab. Nagulat nga ang ating bida at hindi ito makapaniwala kung paano siya naabot nito dahil dito unti-unting lumapit si Ippo.
Ngunit tila nagbabago ang haba ng suntok ni Alfredo, kaya't nagugulo ang kalkulasyon ng ating bida na si Hippo. Pero ginamit nito ang bobbing and weaving technique papalapit kay Alfredo. Nang mailagad nito ang isang jab, tuluyan ang nakalapit si Hippo. Subalit, nang magpakawala na ito ng matinding liver blow, sinulag ito ni Alfredo ng kanyang kamay. Sunod-sunod na nagpalitan ng mga solidong suntok itong dalawang boksingero, pero parehas itong hindi kumukonekta. Matapos ang maraming palitan ng suntok, kumalma na ang laban at tumistansya ito parehas. Dito nga napansin ni Hippo na ang kanyang boxing style ay gumagana sa world-class fighters, kaya't napagdesisyonan nitong ipagpatuloy ang kanyang strategy. Muling sumugod si Hippo at pumeke ito ng body blow at sunod na kumonekta ng isang right hook sa depensa ni Alfredo. Nagulat nga dito sa Alfredo dahil ang lakas ng suntok nitong si Hippo ay talaga namang pang world-class. Muling dumistansya si Hippo at nagharap ng magandang tsansa para muling umabante at nang sumugod na itong ating bida, dito na ipinamalas ni Alfredo ang kanyang pamatay na left jabs at swabbing footwork. Nagpaikot-ikot ito kay Hippo at nagpaulan ng suntok. Pero patuloy itong hinabol ng ating idol at nananatiling hindi kumukonekta ng malinis sa mga jab ni Alfredo. Nang akala ni Hippo na isa na namang straight ang paparating sa kanya, sinurpresa ito ni Alfredo at ang kanyang suntok ay biglang naging uppercut. At sinabi nito na hindi gagana ang strategy ni Hippo sa world stage na sugod lang ng sugod. Muling kumalma ang laban at humanap uli ng tiyempo si Hippo para umabante. Laking gulat ni Alfredo dahil hindi nagbago ang fighting spirit ng ating bida at tila inaasahan na nitong tamaan siya ng suntok. Nang sumugod ulit si Hippo, muli na naman itong nagtamo ng uppercut. Nanatiling porsigido ang ating bida sa pag-abante, pero napapahinto ito ni Alfredo gamit ang kanyang solid na uppercut. Matapos ang ilang ulit na pagtatamo ng uppercut, tuluyan ang nakalapit si Hippo at kumonekte ng isang matinding body blow sa depensa ni Alfredo. Kita nga sa mukha ni Alf na kahit nasalag niya ito, ininda nito ang sakit at doon na natapos ang round 1. Sa corner ni Hippo, sinabi dito na kailangan niya lang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa at magtiwala sa kanyang instincts. Sa kabilang corner naman, dito natin nalaman sa coach ni Alfredo na nag-iiwan lang pala ito ng trap para kay Hippo sa buong round. Nagsimula na ang round 2 at agad na ginamit ni Hippo kanyang bilis papalapit kay Alfredo. Inilagan lahat ni Hippo ang mga binabatong suntok sa kanya at napaisip ito na ang kanyang strategy ay gumagana laban sa mga world-class fighters. Sinabi ni Miyata na siguradong may binabalak itong masama si Alfredo at may tinatago itong gugulantang kay Hippo kaya't nakakalapit na lang ng ganon-ganon ang ating bida. Dito din natin nalaman kay Miyata na sinasadya nitong si Alfredo makabisado ni Hippo ang mga suntok nito. Sunod na sinabi nito na hindi pa ginagamit ni Alfredo ang kanyang mga right punches at tila sinasanay lang si Hippo sa mga suntok gamit ang kanyang kaliwa. Patuloy na naging tagumpay ang pagsugod ni Hippo at paulit-ulit na kumukonekta ng liver blow sa depensa ni Alfredo. Nang mailagan ni Alfredo ang uppercut ng ating bida, na corner ito sa lubid. Dali-daling sumugod si Idol. Subalit, dahil ito ay sinanay ni Alfredo na iwasan ang mga suntok gamit ang head slip, dito na ginamit ni Alfredo ang kanyang patibong. Matapos mailagan ni Hippo ang left jab, kinulantang ito ni Alfredo ng isang matinding right straight. Sa lakas nga ng suntok na yon, napatras ang buong katawan ng ating bida. Astig no mga par, kakaiba na talaga mga world class fighter. Sinetap lang pala niya si Hippo. Tila pinagpaglang ni Hippo ang solidong suntok na yon at hinanda ang sarili para sumugod uli. Dito natin nalaman kay Miyata na sinalag pala nito ang suntok gamit ang kanyang noo, kagaya ng ginawa niya noon na nag-sparring sila. Kahit hindi ito kumonekta ng sobrang solid sa mukha ni Hippo. Dito nga pinakita ng ating bida ang lahat ng kanyang natutunan sa iba't iba nitong nakalaban. Nang muling sumugod si Hippo kay Alfredo, tila naulit nga ang sitwasyon at sinalag nito ang right straight ni Alfredo gamit ang kanyang noo. Ngunit ngayon, sinundan nito ni Hippo ng isang malabombang liver blow. Kita nga sa mukha ni Alfredo ang pigati matapos makatamo ng isang solid na liver blow mula kay Hippo. Sunod na nagbakbakan itong dalawa sa gitna ng ring. Pero lumamang dito si Alfredo at kumonekta na mas maraming suntok kaysa kay Hippo. Nagpalitan ito ng suntok hanggang sa matapos ang round 2. Sa round 3, nanatiling umaabante si Hippo palapit kay Alfredo. Pero si Alf ay nagpalit na sa outboxing at tumistansya kay Hippo habang nagpapakawala ng mga jabs. Tila nakabisado na nga ni Hippo ang pattern nitong si Alfredo. Nailagan na nito ang uppercut at tri-straight ng magkasunod. Unti-unti nang nakakalapit si Hippo at nagagamay na nito ang strategy ni Alfredo. Nang akala ni Hippo na magbabato ito ng isang 1-2 punch,
plinano nitong ilaga ng kanang suntok. Ngunit nagulat ito na kumonekta si Alfredo ng isang matinding long left hook sa sentido. Dahil sa suntok na yun, bumagsak si Ipo. Nga pala mga par, ito ang first knockdown ni Ipo after 10 fights. If maalala ninyo, kahit sa laban niya kay Cispar, Gedo at Wally, hindi ito bumagsak kahit nabubugbog. Grabe, sinetap lang pala yun ni Alfredo buong round. Ang lupit! Dito natin nalaman kay Takamura na buong laban, ang ginagamit lang ni Alfredo ay jabs, straights at uppercut. Kaya't hindi in-expect ni Ipo ang isang solid na hook ang tatama sa kanya. Sa lakas nga ng suntok na yun, nawalan ng malay si Ipo. Nang magkamalay ito, tila wala itong maalala at nagtaka kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Kamuntika na ang hindi makatayo si Ipo mga par, 9 counts bago ito makatayo. Nang makatayo si Ipo, napansin nito na wala nang lakas ang kanyang mga paa. Kaya't sinabi ni Kamugawa na sumuntok lang ito ng parang baliw at magtumigil para hindi makalapit si Alfredo. Ginawa yan ni Ipo hanggang sa matapos ang round 3. Sa corner ni Ipo, tinanong nga nito ang kanyang coach kung ano ang suntok na nagpabagsak sa kanya. Dito na napagtanto ni Ipo kung gaano kaibang level ang rank 2 sa buong mundo. Sineta at tila kinontrol lang pala siya nito mula simula ng laban. Dahil nga doon, kwestiyon na ni Ipo kung paano siya mananalo sa laban na ito. Sinabi dito ni Kamugawa na ang advantage niya dito kay Alfredo ay ang stamina at lakas ng loob. Kaya ang magiging susi sa kanyang pagkapanalo sa laban ay unti-unti niya itong pag-uri at manatiling sumugod. Nagsimula na ang round 4 na kalmado lang si Ipo at hindi sumusugod. Dito natin nalaman kay Sendo na nasa mapanganib na sitwasyon itong si Ipo dahil ang mga Mexicanong boksingero ay magaling maghalo ng mga iba't ibang suntok. Kaya't namang problema ito kung jabs, straight, uppercut o hook ba ang susunod na darating na suntok. Dito nga sinabi ni Date na meron pa itong tinatagong suntok si Alfredo. Hindi pa nito ginagamit ang right hook at right uppercut, kaya dapat mag-ingat itong si Ipo. Matapos ang pag-iisip-isip, muling sumugod ang ating bida at kinalimutan nito ang kanyang takot. At sinabi nito sa kanyang sarili na kailangan niyang gamitin lahat ng kanyang experience para sa laban na to. Mabilis na natapos ang round 4 at sunod nating nakita dito sa simula ng round 5, tila nabugbog nga itong si Ipo at namamagaan na ang kanang mata. Sinabi nga ni Miyata na parang pinaglalaroan lang nitong si Alfredo ang ating bida. Kung magpa-follow up punch ito matapos kumonekta ng counter niyang straight habang sumusugod si Ipo, siguradong matagal nang tapos ang laban. Nagpatuloy nga ang pagtotorture kay Ipo at pinaulanan nito ng mga suntok. Ginamit na ni Ipo lahat ng suntok sa kanyang arsenal, mapagasel punch, wipek dito kay Alfredo. Madali lang itong nakakounter at muling didistansya para paglaruan si Ipo. Tila ng problema nga itong si Kamugawa. Dahil miski siya, wala nang sagot sa pinapakitang galing nito sa pagbaboxing ni Alfredo. At natapos ang round 5 nang walang magawa ang ating idol. Sa corner ni Alfredo, sinabi ng coach nito na pinapayagan na niyang tapusin ang laban at magpasabog ng mga solidong suntok. Dito na natin nakita ang totoong ugali ni Alfredo at sinabing, "I am Metzli." Si Ipo naman ay humingi ng permission kay Kamugawa na gamitin ang Dempsey Roll. Nagsimula na ang round 6. Ginulat nito si Alfredo at ginamit ang Dempsey Roll papalapit. Tila na bahala nga itong si Alfredo sa simula at hindi niya alam kung anong kanyang nakikita. Ngunit kumiti ito bigla na parang na-excite sa kanyang nakikita at sumugod papalapit kay Ipo. Dito nga natin nakita ang totoong Alfredo Gonzalez na sobrang balasubas. Nakipagsabayan ito ng suntok sa Dempsey ni Ipo. Ilang beses kang nagkasalisi ang suntok nitong dalawang boksingero at walang kumukonekta ng suntok. Dito nga natin nalaman sa coach ni Alfredo na ang ating nakikita ay tinatawag na Metzli mode. Mas malakas nga daw ang opensa niya sa ganitong estilo pero nawawalan naman ito ng depensa. Dito nga din natin nalaman na itong style na to ang ginagamit niya ng kaunting nakapalagito kay Ricardo. Sumigaw nga si Kamugawa na tibayan lalo nito ang kanyang depensa at wag umurong. Nagpatuloy sa gitna ng ring ang isang makapigil hiningang bakbakan. Ngunit unti-unting nadedehado si Ipo sa palitan ng suntok. Nagulat nga ang mga manonood dahil unang beses nilang nakita si Ipo na matalo sa malapitang bakbakan. Dito sinabi ni Mashiba na lumalaban itong si Alfredo gamit ang purong galit. Parang siyok pala to mga par, pag mas galit mas malakas ang suntok. Nalaman natin sa coach ni Alfredo na simula pagkabata pala nito basagolero na ito. Kaya tila pinagmaskara niya ito sa loob ng ring pag lumalaban at ginaya si Martinez na isang magandang example ng textbook boxing. Nagpatuloy ang bakbakan sa gitna ng ring, ngunit patuloy ring nadedehado si Ipo.
nang biglang magpakawala ang ating bida ng isang solidong uppercut na nasalag ni Alfredo. Pero kahit nasalag ito ni Alf, naalog pa din ang utak nito sa sobrang lakas ng suntok na yon. At sunod na parehas kumonekta ng malabombang suntok sa mukha. Nang akala ng lahat na natalo si Ipo sa palitan ng suntok na yon, biglang bumagsak itong si Alfredo at tila nawalan ng lakas sa binti. Sa pagbilang ng 8 ng referee, muling nakatayo si Alfredo. Pero nahirapan itong tumayo ng diretsyo, kaya't mabilis itong sinugod ni Ipo at sunod na nagpakawala ng body blow. Nang magpapang-abot na itong dalawa, mabilis na pumagitna ang referee at doon na natapos ang round 6. Sinabi ni Kamugawa sa corner na wag nitong hayaang makapagpahinga si Alfredo at tapusin na ang laban. Sa corner naman ni Alfredo, sinabi ng coach nito na ipagpatuloy ang Metzli mode. Alalahanin ang kanyang goal na si Quetzalcoatl, ang pound for pound king na si Ricardo Martinez. Nagsimula na ang nakakapanabik na round 7, malaking tsansa na dito na matatapos ang laban mga par. Muling nagtagpo ang dalawang boksingero sa gitna ng ring at parehas na nagbato ng mga solidong suntok. Kumonekta ng malakas na counter itong si Alfredo na kamuntikan na magpabagsak sa ating bida. Pero nanatiling sumusugod si Idol at nagpaulan ng iba't ibang suntok. Nadomina nito unti-unti si Alfredo at kumonekta ng body blow. Napatulong nga si Alfredo sa kanyang sarili kung anong klaseng nilalang itong si Ipo dahil hindi ito tumitigil sa pagsugod. Tila naging patibayan nga ng mukhang laban na to at parehas itong kumukonekta ng mga solid punches. Lumanding ng malinis ang isang napakalakas na uppercut ng ating bida at dahil dito, kamuntikan ng mawalan ng malay si Alfredo. Nang ibabato na ni Ipo ang follow-up punch, biglang naimasmasan si Alfredo at kumonekta na isang maladinamitang counter sa mukha na nagpabagsak sa ating idol na si Ipo. Agarang tumakbo si Kamugawa para tulungan ang kanyang alaga. Kaya naman tinaas ni Alfredo ang kanyang kamay para mag-celebrate sa kanyang pagkapanalo. Sinusubukan ngang gisingin ni Kamugawa ang walang malay na si Ipo. Sa isip ni dati, na tama ang desisyon ni Kamugawa na hindi nahintay ng pagbilang ng referee dahil ang right counter na kumekta kay Ipo habang nagbabato ng malakas na big right ay siguradong mapanganib. Nagulat nga si Takamura na si Ipo ay bumagsak sa pamamagitan ng isang suntok. Pero agaran din itong na-realize na bago pa mangyari yun, wala na talagang malay si Ipo. Hindi makapaniwala si Itagaki sa kanyang nakikita na natalo ang kanyang senpai. Pumasan sa balikat si Alfredo sa kanyang coach at nag-celebrate ito sa kanyang panalo. Habang si Ipo naman ay hindi pa rin gumagalaw sa luna. Sinabi ng coach ni Alfredo na wala siyang kasalanan kaya't huwag mag-alala dahil pwedeng siya ang maging nasa kalagayan ni Ipo kung sakaling kabaliktaran ng nangyari. Nang muling magkamali ang ating bida, mabilis na tinanong ni Kamugawa ito kung nakikilala pa ba siya nito. Habang tinitignan nito ni Takamura mula sa malayo, hinihiling nito na wag masyado maging malungkot at mag-alala sa pagkatalo ni Ipo dahil nandoon pa siya, ang halimo na world champion. Tumingin si Ipo sa kanyang paligid at na-realize nito na siya ay natalo sa laban. Pinilit ng ating bida na tumayo at pakita ang kanyang katatagan. Sinabi nito na kaya niya maglakad pabalik sa waiting room ng mag-isa. Pero nang humakbang ito, tila nang hina ito at kinailangan na sumandal kay Alfredo na sumaktong malapit sa kanya para hindi bumagsak. Tinanggal nito ang pagkasandal sa kanya ni Ipo at pinagpatuloy ni Idol ang paglalakad kasama ang kanyang mga coach. Sinabi ni Alfredo sa kanyang coach na naiirita siya dahil nagagawa pa rin ni Ipo na maglakad mag-isa pagkatapos ng kanyang pambubugbog. Sa isipan ni Alf, tinitignan nito si Ipo na isang nakakamanghang boksingero. At may nararamdaman nga daw itong kakaiba na nagsasabing dapat hindi nito hayaan makaharap ang world champion na si Ricardo. Sunod na sinabi nito sa kanyang coach na siya ay proud at taas nung babalik sa Mexico. Habang naglalakad palis ng ring si Alfredo, tinititigan nito ni Miyata at Sendo ng masama. At si Ipo naman ay nagpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Sa labas ng Korakuen Hall, nakita ni Imay na pinag-uusapan ng lahat ang nangyaring laban ni Ipo at Alfredo. Kaya naman naisip nitong nakalimutan na ng mga nanonood ang kanyang laban. Pero naiintindihan naman ni Imay yun dahil ang laban naman talaga ng kanyang idol na si Ipo ay nakakatindig balahibo. Inalala nito ang nangyari kung saan sinubukang tapusin ni Ipo ang laban gamit ang wide swing punch na yun. Pero dahil nga din doon, nagbukas ito ng opportunity para sa isang counter. Pero para kumonekta ang counter na yun, dapat ito ay mag-travel sa shortest route. At sunod itong nabilib kay Alfredo dahil kahit nga karap nito ang isang malabombang suntok, nakakapag-isip pa rin ito ng kalmado.
Kaya naman na-realize nito sa buong mundo na meron at merong mas magaling sa'yo na pwede mong maging goal. Nang makita nito ang naglalakad na si Sendo at Miyata, mas lalo nitong napatunayan na ang kanyang paniniwala ay totoo. Kinongratulate ni Fuji at Mari si Imai sa pagkapanalo nito sa JBC title. Sagot naman niya na nasa kanya nga ang belt pero hindi pa rin ito pwedeng sabihin na siya ang best in Japan. At ang ranking ng Japanese featherweight boxing ay nagkaroon ng malaking pagbabago dahil sa nangyari sa laban ng gabi na yon. Naalala ni Fuji na nung unang ang natalo si Ippo, ito yung time na nag-comeback ito gamit ang Dempsey roll. Sunod na napaisip ito kung ano ang next na mangyayari kay Ippo. Pwede itong magkaroon ng pag-asa o matinding kalungkutan. Nakita ni dati ang isang tila may malalim na inisip na si Takamura habang nakaupo ito sa ring ng Korakuen Hall. Sinabi ni AJ dati na normal nga lang talagang mangyari ang matalo sa laban at talagang hindi lang araw ng Kamugawa Gym. Pero nasisiguro nitong makakabangon at makakabawi sila uli ng mas malakas. Sabi nga sa isip ni Takamura na alam niya yon. Subalit hindi nito tanggap ang nangyari. Ang makitang malungkot at sobrang nag-aalala si Kamugawa. At sunod nating nakita ang sobrang seryoso na Takamura. Humingi ng tawad si Ippo kay Kamugawa dahil sa kanyang pagkatalo. Sagot naman ito na magpahinga si Ippo at once na matapos ang check-up ng doktor sa kanya, pumunta agad dito sa gym. Habang naglalakad pa uwi si Ippo kasama si Aoki, Kimura at Itagaki, tinanong nito kung asan si Takamura. Sinabi naman ni Aoki at Kimura na mas okay nang wala dun si Takamura dahil siguradong mantatrash talk lang yun. Sunod na tinanong ni Ippo sa mga to kung anong suntok ang nagpabagsak sa kanya at tumapos ng laban. Pero sabi ni Aoki at Kimura na naka-score nga din ang nakataw nitong si Ippo at kamunti ka na manalo sa laban. Sabi ng ating bida na gusto nito mas lalo pang lumakas at balang araw ay muling bumalik sa loob ng ring. Natapos ang laban via knockout sa round 7, 1 minute and 17 seconds. At doon na nagtatapos ang ating video. Grabe mga par, ang intense ng laban na yun. Kamuntikan pang makakambak itong si Ippo no? Ano sa tingin nyo mga par? Ano kaya yung nararamdaman ni Alfredo? Bakit kaya ayaw nitong makaharap ni Ippo si Ricardo sa loob ng ring? Nakakapanabik no mga par? O paano? Abang-abang na lang para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!